Guys, pinakamasarap na hopya na tikman ko sa buong buhay ko. Hi guys, mga kanegosyo, Kasesa ko Familia, magandang araw sa inyo kahit may bagyo. Sabi nga kanina, nung ako nag-post kanina ay bagyo ka lang, negosyante kami or negosyante ako. So sana okay lang po kayo. Sana safe tayo, lalo na ngayon na may bagyo. Guys, alam nyo ba itong nakikita natin sa harapan natin? Ito ang magpapayaman sa atin. Yan, yung kausap natin kanina, ito kapag gawa natin ng hopya. Sabi ko, sana ito ng hopyang ito ang magpayaman sa atin. Nagpabago ng buhay natin. Sabi ko nga lagi, bless me Lord so I can be a blessing to others. Lagi ko sinasabi na sana mas biyayaan ako ni Lord para makapag-bless tayo sa maraming tao. Maging blessings tayo sa napakaraming tao. So guys, palagi tayong isip ng isip. Ano ba yung negosyo talaga na, kasi alam nyo, yung Advatech CCTV, pwede ko nang sabihin na nag-expand ulit tayo ngayon. Marami na tayong branches. So but then, pag nag-10th year anniversary na tayo, which is very soon na, yun pa lang yung time na magpa-franchise tayo. Pero, pumunta muna tayo dito sa nakikita nyo sa ating harapan. Yan. Ito guys, ito guys yung magpapayaman sa atin. And hopefully, pasisikatin natin, makilala. Hindi lang naman talaga yung hype na hype lang. Kasi may mga iba tayo na nakikita ng mga pagkain na mga talagang hype na hype lang sa Facebook. Pero, ang reality, pag natikman nyo, hindi naman masarap na. Sabi nga guys, alam nyo guys, yung business para maging successful, para maging business talaga, yung tinatawag na repeat order or yung repeat, yung customers na babalik sa atin. Hindi yung naging customer natin ngayon, then later on, wala na. So, mas maganda talaga yung repeat order. So, pwede kong sabihin na ang Advatech CCTV ay talaga namang more than 10 years or 10 years na tayo, magta 10 years na tayo, pero yung talagang pwede kong sabihin na marami tayong kliyente na talagang bumabalik at ini-refer tayo. So, going back sa ating harapan, love at first bite, hope you like it. Hope you like it. So, hopya business. Napakatagal na natin itong gustong gawin. Meron tayong isang kaibigan, kasamahan, or tito. Lagi niya sinasabi sa akin, before, yun yung business niya talaga, yun yung tinrabaho niya. Paparada sila, meron silang van, then meron silang 6 na reseller. Aalokin yung mga tao sa mga palengke. May isang tao na nakakaubos daw ng 100 box ng hopya. Meron namang isa nakaka-50, meron isa na driver na, nagbebenta pa. Isa pa yung checker, yun nga yung si Tito Danny, so kumikita sila ng malaki. Kaya lang, nag-pandemic, nag-restart sila. Hindi rin naman naging successful din siguro dahil sa mga ingredients na mga ginamit. And then sa stocks, naging problema nila yan. So ngayon, sa kaisip natin guys, ano ba yung business na pwede nating i-share sa mga OFWs? Okay, mainly, sa mga taong gustong magnegosyo pero hindi alam kung anong negosyo. May pera pero hindi naman alam kung ano ang gustong negosyo. Alam nyo guys, masakit mang isipin na napakarami nagbubukas ng restaurant, napakarami ng mga milk tea shop, coffee shop. Then, 3 months, 4 months, may mga iba, ilang 2 months pa lang, hindi naging successful, nagsasarado na. Yung hard-earned money natin, dapat tag-aralan natin. Ito, guys, napakaliit na halagang na ating i-invest. Let's say kung tayo ay gusto maging distributor dito, let's say meron tayong 40 to 50,000 or 50 to 60,000 or 70,000 siguro. So let's say pwede naman nating pagbigyan. Okay. Pwede nating pagbigyan na saan aabot ang 30,000 mo. Okay, kung may 30,000 ka, pwede ko na namin maging 30 to 35. Sorry, okay. Let's say okay. To make it short is to make it fixed, okay. Saan aabot ang 35,000 pesos mo? Kung gusto mo maging distributor ng inyong bayan, pwede sa 35,000. Pero kung gusto mo naman maging reseller lang, yung 100 tabs natin, siguro meron kang 7,000 to 8,000, pwede na. So yung figure about how to become a distributor and how to become a reseller, we can discuss it later naman. So para sa akin yun, gusto ko munang discuss ang Sir Orly's Special Hopya. Okay, Orly po ang nickname ko ngayon. Sir Orly's Hopya or Sir Orly's Special Hopya. Ito po yung ating business na sana
makatulong. At sinisigurado ko sa inyo, okay, pasisikatan natin, makikilala ito. Hindi lang naman talaga sikat lang, sisikat, makikilala dahil masarap. Okay, so, meron tayo dito guys. Of course, ang unang-una talagang pinasikat, siyempre, yung hopya na baboy. Yung hopyang baboy, ito po yun. Yan. Then, yung sumunod niya, kung may kabinataan natin talaga, meron talaga tinatawag tayo na hopya na munggo. Okay, munggo, napakasarap yan. Pero naalala ko ngayon na yung munggo before, yung sikat na isang, sabihin natin medyo sobrang tamis talaga. Okay, sobra yung asukal. So then, meron tayong tinatawag na ube. Hopya na ube. So, guys, kung napansin nyo, siyempre, sikat naman yung hopya. Okay? Yung sinasabi ko mga taga-amin, yung mga kakilala kong parang ko, na nagbebenta-benta sila, yung hopya nila, yung typical na hopya. Na yung hopya na nasa box, and then, yun nga, hindi ko alam kung may papel yun na pinakasapin, parang ganun. So, typical na hopya. Typical na box, and then, ibinebenta nila sa mga palengke, sa sari-sari stores, mga girls, makakairatan. Pero, alam nyo, nag-isip tayo. Okay? Since marami naman tayong kalaban sa hopya, ginawa nating kakaiba sa ibang nagbebenta ng hopya. Sa ibang nagdi-deliver ng hopya. Sa ibang, let's say, sa competitors natin, okay? So, ako guys, pag ako nagbi-business, lagi namang marami, hindi naman pwedeng magkaroon ka ng negosyo na walang kalaban, palagi namang meron kalaban. Pero pag-iisipan mo, ano yung pwede kong gawin sa business na ito na yung, say, competitor 1, competitor 2, 3, 4, 5 ay kakaiba? Ano yung ipupunta sa akin ng mga customers na doon tayo bumili ng hopya? Kasi yung hopya nun ay maraming factors. Pinag-aralan namin yung mga presyo and everything, yung lasa, buwan yung binilang, tasting kami, nag-samples kami, may mga pinatikim kami. And then, ito na yung outcome. Yung paghihintay natin, the long wait is over. Pwede kong sabihin, Sir Orly's Special Hopya is not just your ordinary or typical hopya. Ibang klaseng hopya ito. First and foremost, nakikita nyo, yung packaging natin, hindi ito yung carton na pag nabasa or pagkatapos basura lang itatapon nyo. Ito, kagandahan yan, pag kayo ay kumain ng hopya, naubos yung hopya natin, ay di, pag naubos yung hopya, yung lagayan, pwede yung lagayan ng ulam, pwedeng lunchbox, pwede nyo pang magamit. Okay. Then, guys, yun nga, siyempre, Sir Orly's Special Hopya, nakalagay dito, may ititikay dito kung ito ba ay ube, baboy, or munggo. And then, of course, pag binuksan natin, guys, sabi ko sa inyo, hindi ito yung typical talaga na hopya. May plastic cover siya. At may design pa. Okay? So, i-open nyo. Yan, ito yun. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung typical or yung ordinary hopya. May pagkakaiba. Sure tayo na talagang malinis. Of course, ako, magmamaganda tayo. Hindi naman actually, okay, pwedeng perfect yun. But hanggat maaari, ang sabi ko lagi ito sa magluluto. At pag may mga pinapagawa tayo, gagawin na rin lang natin, pagbutihin natin. I'm sure, masarap. Okay, I'm sure, pag natikman nyo, sabi ko nga ay, nag-iisip nga kami kung ano ba yung mga slogan natin pwedeng gawin. Shout out kay Sir Makoy, sabi niya, love at first bite, hopya like it. Hopya like it. Hope you or hopya like it. Then ang akin naman nung una, sabi ko nga, Sir Orly's Special Hopya, ang hopya na binabalikan yan. Okay, may mga hugot pa. So, may kanya-kanya yan. May kanya-kanya. Pero, sinusure ko, kung gagawin nyo itong business na ito, makiklik, ang pwede kong ipangako sa inyo, tutulungan namin kayo sa promotion and everything. And then, of course, doon naman sa mga kakain ito, pag kumain kayo, yung sure ako na masasarapan kayo. So, guys, so again, nandito yung baboy nga. So, guys, guys, tikman na natin ang ating hopya. Okay. So, guys, ito nga pala yung itsura ng ating hopya. Okay. Yan yun, no? Ito yung hopya natin na baboy. Okay. So, yung nakikita natin ng mga hopya, normally ng mga baboy, yung texture niya, yung bandang lalaglag-laglag siya. Parang medyo kulay. Kung makita natin, medyo maganda naman yung kulay niyan.
presentable. Tikman natin ha, isa kagat lang kasi okay, bubusog tayo. Guys ha. Guys, pinakamasarap na hopya na tikman ko sa buong buhay ko. Pero bola. Hindi siya yung nalalaglag guys, ano? Yeah. Magandang pagkakagawa. At yung tamis niya, tamang-tama lang talaga guys. So guys, ito yung baboy Guys, napakasarap. Bibili rin ako. Kahit ako na yung may-ari, bibili pa rin ako. Sarap guys, Then, guys, ito yung munggo. Papaya. Yung munggo. Okay. Medyo mahirap. 15 pesos yung laman guys excited. Guys, ito yung munggo Guys munggo. Okay. Okay, yung munggo. Guys, ganoon din yung pagkakatimpla niya, pagkakagawa niya. Hindi siya yung lalaglag. So guys, tikman na natin. Ito yung munggo. So guys, okay. Yan, kita niyo, may palaman talaga siya. Okay? Guys, honest review, para napaka-awkward naman na ako pa yung nag-review sa aking produkto. Guys, yung niya, yung munggo niya, munggo talaga siya, okay? Ang kaibahan guys, yung lasa niya, hindi talaga matamis. May mga iba kasi na hopya na talagang, pag kinain mo, talagang, ano bang tawag doon, masusuya ka ba, para mauuya ka, para bang, sa sobrang tamis, parang ayaw mo nang bumili. Pero ito, kahit pag kinakain mo, parang gusto mo kumain ng kumain. Lalo na doon sa mga nag-iingat sa sobrang tamis. Guys, itong ating hopya, talagang ito ay para doon din siyempre sa mga may mga diabetes or nag-iingat talaga. Napakalas ng asukal natin. Yung ibang ingredients yung idinagdag talaga natin para talaga natural ang sarap. So guys, ito ulitin ko, hindi siya matamis, hindi siya nakakasawa. May mga iba kasi na pag nakapangain ka ng isa, parang ayaw mo na, or pag napangain ka ng dalawa, parang ayaw mo na ako, siguro later na ulit. Pero itong ating hopyang ito na munggo, napakasarap. Guys, isa pa ulit. Ano? Napakasarap. And then of course, parang gusto ko pang ubusin Guys, ito naman yung ating ube. Yan, ang ating ube. Guys, ube ang ginamit natin. Guys, ube. Hindi yung food coloring lang na. Hindi naman ube. Kamuting kahoy nga lang. Siguro kamuting bag. Guys, ito ay ube, okay? Sarap. Kulay na kulay pa lang, guys, So guys, again, yung pagkakagawa niya, napakaganda. Hindi ko talaga na kanina yung baboy, yan. Colorful na colorful. Ito yung ube. Guys, tikman na natin yung ube. Woo! Sarap. Perfect. Honestly, marami ako natikman na mga hopya. Okay. Kahit pa yung pinakasikat na hopya dyan. Okay. So, iba pa rin, iba to guys. Ang lasa niya, sabi ko nga sa inyo, hindi pa siya matamis na parang imagine mo yung bumili ka ng buko sa tabing kalsada. Uminom ka ng tubig. In-expect mo is natural. In-expect mo is yung walang masyadong tamis. Pero ramdam na ramdam mo, lasang-lasa mo yung tamis kasi nga dinamihan yung asukal. Pero guys, guys, naghahanap kayo ng hopya. Hope you like it. Naghahanap kayo ng hopya na pwede nyo siyang ulit-ulitin, pwede nyo i-stock sa bahay nyo, pwede nyo i-regalo. Or of course, pwede nyo i-business. Ito po yung hopya. Hopya na magpapayaman sa atin. Na hopya na, hindi naman yumaman. Yung ika nga, makaluwag-luwag sa buhay. Kahit pa paano, nationwide, pwede tayong mag-supply, pwede magpadala. And then, sana itong hopyang ito ay makatulong sa ating lahat. Lalo-lalo na sa mga tao na naghahanap ng pagkakakitaan. So again, sa mga OFW, sa lahat ating mga kanegosyo, magkakaroon tayo ng Part 2, business side,
kung paano ba gawin ang business, magkano capital, magkano ang reseller, magkano ang kikitain, ilan yung minimum order, and everything, lahat yan ay ating pag-uusapan sa next vlog natin. Again, mga kanegosyo, kasi sa Kapamilya, Sir Ernest Special Hopya, sana makatulong. Sana po, okay? So guys, talagang, alam nyo, pagkatapos ng video ito, siguro baka kainin ko lahat to. So, overman. So again, mga kanegosyo, kasi sa Kapamilya, sana makatulong to, sana makapagbigay ng lakas, sana makapagbigay ng idea sa inyo na meron pala tayong negosyo na pwedeng gawin, na pwedeng simulan sa maliit na kapital. Maraming salamat po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po.